Tumanyag ang ating Panginoong Hesu Kristo noong kanyang pinagaling sa mataas na lagnat ang biyenang babae ni San Pedro. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa babaeng ito at agad inibsan siya ng lagnat. At dahil doon, nung kinahapunan, ay dumagsa ang maraming tao, dala ang maraming may sakit upang sila ay pagalingin ng Panginoon. Hiling nila na ipatong niya ang kanyang kamay sa kanila upang ang mga ito ay gumaling. Ang ating Panginoon ay nakilala bilang manggagamot, tagapagpagaling ng mga may sakit, at tagapagpalayas din ng mga demonyo. Ang dalawang ito, ang kagalingan mula sa karamdaman at ang kalayaan mula sa demonyo, ay ang dalawa sa mahalagang mga palatandaan na dumating na ang kaharian ng Diyos. Ay bakit naging palatandaan ng pagdating ng kaharian ng Diyos ang pagpapagaling ng may sakit at ang pagpapalayas sa mga demonyo? Ito ay sapagkat ang sakit at ang pagkasanib ng demonyo ay mga bunga ng kasalanan. Ang sabi nga ng banal na kasulatan ay noong nilikha ng Diyos ang tao, kanyang nilayon na ang tao ay mabuhay na walang hanggan. Ngunit ang kamatayan ay nanggaling sa inggit ng demonyo. Ang kamatayan ay nanggaling sa inggit ng demonyo. Nainggit ang demonyo dahil sa pabor na ibinalak ipagkaloob ng Diyos sa mga tao. Bakit? Kasi ang tao ay nilikhang mas mababa sa mga anghel. Yun ang nakasulat sa 8 Salmo. Sino kaya itong tao na iyong pinagmamasdan? Ginawa mo siyang mababa kaysa sa anghel. Kaya nga, hindi maintindihan ni Lucifer at ng kanyang makampon kung bakit ipinangako ng Diyos na isusugo bilang tao ang kanyang bugtong na anak. Hindi niya maarok, hindi niya matanggap na papaboran ng Diyos ang isang nilikha na mas mababa pa sa kanila na mga anghel. Ang tao ay nilikhang kalarawan ng Diyos, kawangis ng Diyos. At dahil sa tindi ng galit ng demonyo sa Diyos, hindi man niya kayang saktan ang Diyos, kaya niyang saktan ang larawan ng Diyos. Para mga born again, hindi nila kayang sirain o saktan ang Diyos, kaya ang mga larawan ng Panginoon ay binabasag nila, sinisira nila. Para ding mga aktivista, kapag dumarating ang SONA, hindi man lang kayang sirain o saktan ang presidente, gagawa sila ng larawan ng presidente upang ito'y babuyin at ito ay sunugin. Kahit na sino pang presidente ang maluklok dyan sa Malacanang, ito'y gagawin nila. Kaya ganun din ang demonyo. Sino bang sasaktan ng demonyo kundi ang larawan
ng Diyos, ang kawangis ng Diyos. At ang ating Panginoong Hesu Kristo, ang Diyos na anak, ay naging tao upang sirain ang mga ginawa ng demonyo. Kung natatandaan nyo, kagabi, ang ebanghelyo, isang lalaking sinasapian ng demonyo ang nagsusumigaw sa loob ng sinagoga. Anong pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang puksain kami? At yun nga, ang layunin ng pagiging tao ng anak ng Diyos. Naparito siya upang puksain ang lahat ng ginawa ng demonyo. Kaya, bagamat ang tao ay mas mababa sa mga anghel, kinuha ng ating Panginoon mula sa sinapupunan ng mahal na birhen ang kanyang kalikasan bilang tao. Ang lahat-lahat ng bahagi ng pagiging tao ng anak ng Diyos ay kinuha niya mula sa mahal na birhen. Ano pat masasabi natin na ang kaligtasan ng buong sanlibutan ay hindi mapapasa atin kung hindi sa pamamagitan ng mahal na Birheng Maria. Dahil ang sinapupunan ng mahal na birhen ay ang portal, ang pintuan na dinaanan ng Diyos Anak para siya pumasok sa mundong ito. Ang isip na Jesus bilang tao, ang kanyang puso bilang tao, ang lahat ng ito ay nakuha niya mula sa mahal na Birheng Maria. Ngayon, tingnan niyo ito. Ang pagpapagaling ng mga may sakit ay nanggagaling sa malasakit ng anak ng Diyos. Malasakit na nanggagaling sa kanyang kamahal-mahalang puso. Naawa, nahabag ang ating Panginoon sa maraming mga may karamdaman na dinala sa kanyang paanan. Kaya nga, ang mga ito ay kanyang pinatungan ng kanyang kamay at pinagaling. Ang iba sa kanila ay pinalaya mula sa demonyo. Habag na nanggagaling sa mahal na puso ni Jesus, ang kagalingan na dinudulot niya sa lahat ng mga may karamdaman. At ang mahal na birhen, ang birhen ng mahal na puso ni Jesus, ay ang ingat yaman ng lahat ng mga kayamanan at pagpapala na tinataglay ng puso ng ating Panginoon. Pagmasdan ninyo ang kanyang larawan. Itinuturo ng mahal na birhen ang puso ng ating Panginoong Jesus sa ating lahat na lumalapit sa Kanya. Pinapakita niya sa atin hindi ang kanyang sariling puso, kundi ang puso ng kanyang anak. Na para bagang sinasabi niya sa lahat ng mga may karamdaman, tingnan ninyo ang puso ng aking anak. Puspos ng awa, puspos ng habag para sa inyong kahinaan. At naparito siya upang magdulot ng kaligtasan. Kaya sabi ko sa inyo,
ang dalawang importanteng palatandaan ng pagdating ng kaharian ng Diyos ay ang pagpapagaling ng mga may sakit at ang pagpapalayas ng mga demonyo. Ano pat, bago umakyat ang ating Panginoong Hesus sa langit, ang dalawang gawaing ito ay ipinagtagubilin niya sa kanyang mga alagad, kaakibat ng pamamahayag ng mabuting balita. Dahil bahagi ng mabuting balita ang pagpapagaling ng karamdaman. Bahagi ng mabuting balita ang pagpapalayas ng demonyo. Kung ang mabuting balita ay inihahayag upang lalo nating makilala ang Diyos. Nakikilala natin lalo ang Diyos kapag tayo ay pinagagaling niya sa ating karamdaman at kapag tayo ay pinalalaya niya mula sa ating mga kasalanan. Sa panahon ng karamdaman, doon natin natatagpo ang napakalapit sa atin ang Diyos. Napakalapit. Dahil sa nakikita natin ang ating sarili na kasama ni Jesus sa kanyang pagkakapako sa krus. Ano pat sinabi ni Apostol San Pablo, sa aking katawan ay ginagampanan ko ang pagpapalubos sa pagpapakasakit na kailangan pang batahin ni Kristo alang-alang sa kanyang simbahan. In my flesh, I make up what is still lacking in the sufferings of Christ for the sake of His body, which is the church. Ano ba? Doon sa prayer for the sick ng Perpetual Help Novena, that may they realize that they are among the chosen ones whom you call blessed. The sick are amongst the chosen ones whom Christ has called blessed. The moment of illness is a very intimate time with Christ because we share in His passion and in His death so that we might share His resurrection. Kung paanong ang mahal na birhen ay nakibahagi sa pagdurusa ng ating Panginoong Jesus sa krus. Gayon din naman, ang bawat tao sa kanyang karamdaman ay nakikibahagi din sa pagdurusa ng ating Panginoon. Sa panahon ng karamdaman, ang panalangin ng may sakit ay makapangyarihan sapagkat sa yugtong iyon ng kanyang buhay, napakalapit niya sa Panginoon. Pero meron akong gusto ipakita sa inyo. Noong naalis ang lagnat at nawala ang lagnat sa biyenan ni San Pedro, ang sabi, noon di tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanya. Noon din ay tumindig ang may sakit at naglingkod sa ating Panginoon. Napakaraming tao ang lumalapit sa Panginoon. Kahilingan nila'y kagalingan mula sa kanilang karamdaman. Pero kapag gumaling na, ilan ang titindig upang maglingkod sa Kanya? Yun ang tanong. Kapag magaling na, ilan ang titindig at
agad-agad maglilingkod sa ating Panginoon. Kakaunti ang bumabalik upang tumanaw ng utang na loob sa kagalingan at bagong buhay na hatid niya sa kanila. Kakaunti ang nagpapasalamat. Sabi ko kanina, kapag tayo ay pinagagaling ng Panginoon, doon natin nakikilala na napakalapit niya sa atin. Doon natin nakikilala ang kanyang kapangyarihan. Doon natin nakikilala ang kanyang pagiging tagapagligtas. Pero, ang pagkilalang ito sa Panginoon ay dapat magpalalim ng ating pagmamahal sa Kanya. At ang malalim na pagmamahal sa Panginoon ang dapat tumulak sa atin upang maglingkod sa Kanya. We know Christ reveals Himself so that we might know Him. And knowing Him, our love for Him grows deeper. And the more we love Him, the more we should desire to serve Him. Tanong, pinakilala ng Panginoon sa iyo ang kanyang sarili nung ikaw ay may sakit at pinagaling ka niya. Lumalim ba ang pag-ibig mo sa Kanya? Kung lumalim man, naging mas masidhi ba ang iyong paghahangad na paglingkuran siya? Tandaan ninyo, ang pagpapagaling ng may sakit ay bahagi ng pangangaral ng mabuting balita. Bakit? Kasi sa pangangaral ng mabuting balita, pinapakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa atin. Upang sa gayon, lumalim ang pagmamahal natin sa Kanya. Nang sa gayon, ay maging masidhi ang paghahangad nating maglingkod sa Kanya. Ikaw, noong pinagaling ka, ikaw, noong pinagaling ang iyong mahal sa buhay, lumalim ba ang pagmamahal mo sa Kanya? Naging mas masidhibang ang paglilingkod mo sa Kanya. Father, kaya ako naglilingkod ay dahil tumatanaw ako ng utang na loob sapagkat binigyan niya ako ng bagong buhay. Harinawa ang pagpapagaling ng Panginoon sa atin ay magpalalim ng ating pagmamahal. Ang malalim niyang pagmamahal ang siyang dahilan kung bakit siya nagpapagaling. Gayon din naman, ang tugon natin sa malalim na pagmamahal ng puso ng Panginoon ay ang paglalim din ng ating pagmamahal. At kung paanong pinaglingkuran tayo ng Panginoon nung tayo ay Kanyang pinagaling, harinawa ang malalim na pagmamahal natin kay Jesus ang magbunsod ng paglilingkod natin sa Kanya sa ating pamayanan, sa simbahan, at sa isa't isa. O Mariang Ina ng mahal na puso ni Jesus, pag-asa ng mga walang pag-asa, panalangin mo kami.